Ang makikita po natin ngayon ay ang isdang silicons. Sa unang tingin ay mukhang wala namang kakaiba sa isdang yan. Pero noong 1938 ay sobrang nabulabog ang mundo ng mga scientist nang ito ay matagpuan. Bakit? Akala kasi nila base sa kanilang masinsinang pag-aaral, matagal nang wala sa mundo or extinct ang isdang yan. Pero nagulat sila nang ito ay makita at makuha ng isang tao. Sa kanilang pag-aaral, lumabas na 66 million years ago pa na nag-extinct ang bagay na yan sa panahon ng late Cretaceous. Ngayon lang ako nakita ng ganitong isda na tingnan nyo naman to ay dalawang ulo. Ano? So ito siguro ay tinatayang nasa 66 million years na ubuhay itong isda na ito. So isa sa mga prehistoric na kung saan ay nakita dito sa Pilipinas. So siguro itong isda na ito ay i-donate ko na lang ito sa museum para mapag-aralan at pangkita ng mga tao dito sa Pilipinas na yung merong nakita nga ganitong uri ng hayop na dalawa yung ulo. So kung magtatanong naman po kayo kung anong amoy niya, so pag inamoy natin, may amoy siya na katulad ng toyo. Ang katotohanan yan, mayroon pong nakitang fossil nito sa Brazil at sa kanilang estimates, nasa around 410 million years ago na ang fossil na yon. So in short, pinagbasehan ng mga scientist ang fossil na yan para sa kanilang pag-aaral. Kaya doon po nila nakuha ang estimation na 66 million years ago pa huling nag-exist ang nilalang na yan. Kaya nung ma-discover nga po ito noong 1938 sa South Africa, ay nabasag nito ang konkretong pag-aaral ng mga scientist. Para sa akin, parang normal lang to na isda. Hindi totoo yung sinasabi nila na nabuhay pa ito kasabay ng mga dinosaur. Kasi kung papansinin mo siya, baga siyang budlis. Arami ng budlis na isda. Yung walang kaliskis. At makikita natin nandito sa loob. So normal lang siya. Siguro po panahon pa ito ng mga dinosaur. Kasi ayan kitang-kita naman puzzle na puzzle talaga siya. Mga bakat ng isda. Ayan wala pa siyang walang laman, walang bituka, walang hasang, dalawang ulo. Swerte na tayo dito. Ganyan lang tayo nakakita ng isda, dalawa ang ulo, tapos dalawa din yung katawan. Wala siyang bituka. Paano kung marami pa palang katulad nito sa ilalim ng dagat? Mga nilalang na akala nating wala na sa mundo million years ago na ang nakalipas, pero buhay na buhay pa pala sa ilalim ng ating karagatan. Paano kung totoo yung posibilidad na buhay pa pala ang mga prehistoric creatures na tulad nila, na sobrang mga dambuhala at talaga namang nakakatakot? Napakalaking parte pa talaga ng ating karagatan ang hindi pa tuluyang nagagalugad ng tao. As in, marami pa tayong hindi alam sa ilalim ng ating mga dagat.